Sa mundo ng social media, ang unang nakikita ng mga mata ay siyang nagdidikta ng emosyon. Ito ang naging mitsa ng mainit na usapin ngayon matapos maglabas ang isang content creator ng thumbnail na nagpapakita kay Mark Magnifico Magsayo na tila pumanaw na. Sa larawan, makikita ang buksingero na nakaiga, napapalibutan ng bulaklak na patay at may disenyong kabaong sa gilid. Nilagyan pa ito ng tekstong Magsayo, pumanaw na. Na bagaman may maling spelling ay malinaw na naghatid ng mensahe ng kamatayan. Hindi pinalampas ang sikat na boxing creator na si Boy Bakal ang diskarte nito sa kanyang payat. Pinyardahan niya ang gumagawa ng thumbnail at sinabi na buhay pa ang boxer, pinapatay mo na. Swerte mo kung hindi ka kasuhan ng Team Magsayo sa pinaggagawa mo. Lahat ng boxer pinapatay mo na. Ang reaksyon na ito ni Boy Bakal ay sumasalamin sa sentimento ng marami na may mga limitasyon dapat ang paggawa ng content, lalo na kung buhay na ng tao ang pinag-uusapan. Bagaman, bahagi ng trabaho ng vlogger ay ang kumuha ng atensyon, pero ang paggamit mga kwento ng maling impormasyon tungkol sa buhay at kamatayan ay tinuturing na below the belt sa industriya. Kung hihimayin natin mga kwento ang tunay na punto na nasabing video, lumalabas na malayo ang nilalaman nito sa ipinapahiwatig ng thumbnail. At ayon sa pagsusuri, ang salitang pumanaw ay tila ginamit bilang metaphor o double meaning para sa pag-alis ni Magsayo sa Manny Pacquiao Promotions dahil lumipat na ng promoter ang buksingero. Pumana o nawala na siya sa dating promotions. Pero gayon pa man, may mga butas din sa naratibong ipinipilit sa video. Una, issue sa promoter. Bilanggit sa thumbnail na promoter na imbestigahan. Ngunit, malinaw kung sino ang tinutukoy nito dahil kung si Manny Pacquiao, malabo itong mangyari. Kung ang advisor naman ni Magsayo na si Sean Gibbons, lalong hindi tugma dahil maayos ang relasyon at kontrata nila ngayon dahil advisor nga ni Magsayo itong si Gibbons. Pangatlo, diskarte sa views. Malinaw ng layunin ng creator ay umatak ng views sa pamamagitan ng matinding emosyon. Ngunit para kay Mr. Kwento, malagang panuorin muna ang video hanggang sa dulo bago mag-react sa nasabing thumbnail dahil ang bawat creator ay may kanya-kanyang diskarte. Ngunit ang estratehiyang ito ay medyo talaga delikado. Ang paggamit ng ganitong estilo ay nagpapakita ng desperasyon para sa clicks o sa views, kahit na ang kapalit nito ay ang pagkalito sa publiko tungkol sa kalagayan ng isang pambansang buksingero. Narito naman mga kwento ang puntong responsibilidad, etika at ang panganib ng clickbait. Sa huling bahagi, kailangan tingnan ng mas malawak na epekto ng ganitong uri ng pamamahayag sa internet. Bagaman totoo na si Magsayo mismo ay hindi nagre-react at maaaring ituring itong for the content lamang, pero hindi ito nangangulugan na tama ang ganitong gawain. Pero bakit nga ba kailangan mag-ingat? Una, karapatang pantao. Ang pagpapalabas ng isang tao ay pumanaw na ay maaaring makatapak sa karapatan at dignidad ng individual. Pangalawa, legal na panganib. Gaya ng babala ni Boy Bakal, maaari itong maging basya ng demanda o kasong legal. Pangatlo, integridad ng impormasyon. Nawawala ng tiwala ang mga viewers sa mga Pinoy boxing creators kung ang impormasyong ibinibigay ay laging may halong panilin lang. Sa uli, ang paalala ay simple mga kwento. Pwedeng gumamit ng double meaning sa ibang mga paksa, pero pagdating sa buhay ng tao, dapat talaga itong irespeto. Ang diskarte sa paggawa ng pera o views ay hindi dapat maging dahilan para pumatay ng tao sa digital na paraan. Gaya ng sabi ni Mr. Kwento, maging mapanuri tayo at huwag basta-basta mahusga na hindi natin naunawaan ang buong konteksto. Mga kwento, ipinahayag ni Melvin Jerusalem ang kanyang matinding sama ng loob at pagkabigo na inihalin tulad pa niya sa pakiramdam ng isang broken-hearted dahil sa ginawa ng kabilang kampo ng kanilang kupunan. Dahil sa hindi tinutukoy na insidente sa gitna ng negosasyon o preparasyon, umabot na sa punto na galit na ang buong kampo ng kampyon. Ang matapang na post na ito ay nagpapakita ng lumalalang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig bago pa man ang kanilang nakatakdang tapatan sa lona. Kaya lang, tuluyan na itong pinansila.